Ibis, for today's video, share ko sa inyo kung paano umuwi sa Pilipinas bilang isang OFW. Kung ikaw ay gusto mong magbakasyon, gusto mong umuwi na sa Pilipinas for good, ito yung process kung paano umuwi sa Pilipinas. I-share ko sa inyo step by step. What's your vision? Hello, good morning. Today, uwi ko ng Pilipinas. So, pupunta na ako sa airplane. Ayan. Walang katao-tao dito. At hindi ako makahinga dahil sa dalawa yung yung face mask ko at saka isang face shield. Hindi komportable yung pakiramdam ko. So, ako tayo mamaya din pupunta sa airplane. First step na gagawin nyo ay before 3 days ng flight nyo or kahit nasa airport ka, before ka sumakay sa airplane, kailangan nakapag-register ka na sa Red Cross tsaka sa OWA. Ibibigay ko yung link ng Red Cross dyan sa baba, sa description box tsaka sa OWA, kung paano yung pag-fill up. Ilalagay ko dyan. Before 3 days, kailangan nakapag-fill up ka na. Bakit? Kasi mahirapan ka pag nag-fill up ka sa airport. Matatagalan ka, tsaka hassle. Unlike sa nag-fill up ka na before your flight, ipapakita mo na lang yung QR code para mabilis yung process. Then, second step ay isa-swab test ka nila. Swab test kanila, mabilis lang naman ang swab test, hindi naman masakit ang swab test. For me, kung first time ko nagpa-swab test ako, na-experience ko ng ate yung ilong ko, yun lang yung na-experience ko, hindi naman siya masakit. Then, after nun, pagkuha nyo ng luggage, may mag-assist dyan sa inyo ng mga taga-OWA, may fill upan kayo na form. Pag fill up nyo ng form na yon, kasi yung form na yon, dun kayo i-assign kung saan kayo hotel mag-i-stay. Nag-i-stayhan namin. Ayan, ganyan siya kaganda. Ayan yung CR. Tapos, ito, tubig. Ayan, kung gusto mo magkape, may TV. Then, may dalawang bed. Pagdating nyo sa hotel, dun sa hotel na yon, ang gagawin nyo dun, mag-aantay lang kayo ng 2 or 3 days na dumating yung result ng swab test nyo, kung positive kayo or negative. Tapos, i-assess ka naman nila doon ng mga taga-OWA. May mga taga-OWA naman doon na mag-a-assess sa inyo. Hindi naman kayo papabayaan ng OWA. I-assess ka nila doon, i-guide ka nila kung paano yung process. Tapos, huwag ka mag-alala kasi free meal ka doon, tsaka free stay doon sa hotel. Kung positive ka naman, may pupunta sa inyo dyan na ambulance, tapos lilipat ka nila for quarantine. Observe ka nila for 14 days, ikwa-quarantine ka nila. At saka, pag dumating na yung result, uuwi na kayo sa kung saan kayong lugar. Pag halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag NCR ka naman, pag may pag may magsusundo sa'yo, tatawagan mo na lang or text mo na pasundo ka sa ganitong airport. Tapos, pag Visayas at Mindanao ka naman, huwag ka mag-alala kasi ihatid ka ng mga taga-OWA kung saan kang lugar. At saka, yung yung service na yon ay free lang. Ayun lang, napakabilis lang po yung yung process ng
pag-uwi sa Pilipinas. Tsaka hindi ka matatakot kasi may mga mag-assist naman sa'yo, nandiyan na may mga taga-uwa mag-assist sa'yo, kaya huwag kang huwag kang matatakot. So, sa experience ko, nung na-experience ko, ang ganda ng pagka-assist nila, ang ganda ng service nila, tsaka hindi ka nila papabayaan. Tsaka nung pinag-iistihan namin ng hotel, ang ganda kasi comfortable ka talaga, tsaka kakain, tulog ka lang ganun. Tapos may meals naman. Tapos yun nga lang, pag nasa loob ka ng hotel or ng room, bawal ka lumabas kasi yun yung rules naman nila. Kasi mamaya kung positive ka pala, mahawaan din yung mawaan din yung isa, 'di ba? Kaya bawal lumabas pag nasa loob ka na ng room. So, ganun lang guys, ka-simple yung yung pag umuwi ng Pilipinas. Kung hindi naman updated yung yung OWA, huwag ka mag-alala kasi okay lang naman yon. I-assist ka pa din naman. Ako naman hindi updated yung OWA ko, pero hindi updated yung OWA ko at wala namang problema. Okay lang naman. Kasi ang importante kasi doon, yung Red Cross, kailangan yung swab test. Swab result mo, yun ang importante. Tapos, ayun, nakauwi na din dito sa Pilipinas.